Labanan natin ang ating sarili matukso. Ako po si Father Eric Arada mula sa Diyos ng Lipa at Curaparoko ng Parokya Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagdinilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Totoo ang tukso. Lumalapit ito sa atin. Ito ay hindi maiiwasan. Para ba ang tukso ay karaniwan dumarating sa ating araw-araw? Pero dapat natin pagnilayan ito at i-focus natin hindi lang sa pag-iwas sa tukso, imbis kailangang labanan natin at harapin ito. Ang gospel natin ngayon ay tumutukoy sa tukso kay Jesus. Paglinayan natin ang tukso kay Jesus. Paano siya tinukso at paano niyang napagtagumpayan niya ito? Hindi ito isang pagkakataon lamang. Siya sabing dinala siya na espiritu sa disyerto para matukso. Si Jesus ay pumunta sa disyerto para harapin ang tukso. Ngayon, ang panahon ng Kwaresma, gaya ni Jesus, harapin natin ang ating mga tukso. Madami tayong matutunan tungkol sa sarili natin, ang pagiging tao, ang ating panampalataya sa pagninilay natin sa ating mga tukso. Ito din ang makatulong lumago ang ating kabanalan at ang ugnayan natin sa Diyos at sa isa't isa. Anong mga implikasyon na maaaring natin makuha para sa ating sarili pag naharap tayo sa ating sariling mga tukso? Una sa lahat, kilalanin natin ang ating sarili. Maging maingat na ginawa ng dyablo ang unang tukso ni Jesus. Sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, sinisigap niyang akayin si Kristo na tanungin ang kanyang sarili, sino ako? Na siyang tanggapin kay Jesus na sino siya nang gawin tinapay ang bato. Ang dyablo ay matalino. Ang tunay na tukso ay hindi tungkol sa paggawa ng bato sa tinapay, kundi pagdududa sa sarili. Dito hinarap ni Jesus ang tukso at ang kanyang sarili. Tumanggi siya matukso na magduda sa kanyang sarili sa pagharap natin sa ating mga tukso. At pagnilay ay malaman natin kung sino tayo at lumago mula sa mga ito. Ano-ano mga tukso na harap natin? Ano masasabi tungkol sa sarili natin at paano natin harapin? Ano mga pattern ng tukso? Ang mga oras na hinaharap natin ang ating mga tukso ay maaaring maging sandali ng paglalim at pagsubok sa ating pananampalataya. Ang dyablo ay naghintay ng 40 araw at tinukso si Jesus na siya ay mahina dahil sa gutom, uhaw at pagod at marahil nag-iisip dahil sa kakulangan ng pagkain. Pansinin natin ang mga pinakamahina na sandali ni Jesus o sa atin man. Paano ay nagagawa ni Jesus na gawin sarili sandali ng pagnanampalataya? Ang mga sandali ito ng tukso, malagang malaman at maunawan ang mga pattern ng tukso at ang ating buhay. Halimbawa, naiinis o nagagalit ako kapag nagugutom o baka problema sa pera. Maaring nahirapan o malungkot ako kapag ako ay pagod. Gawin natin ang pagkakataon ang ating mga tukso na paraan na tayo lumago sa ating pananampalataya, na bumaling sa Diyos, pagkilala sa sarili at magbalik loob sa isa't isa. Sa pagsimula natin ng Kwaresma, harapin natin ang buhay at harapin natin ang ating mga tukso tulad ng ginawa ni Jesus sa salita ng Diyos at sa ating pakiisa sa sakramento ng misa. Let us pray. Lord, you bless those patiently endure temptation, but it is challenging to patiently endure something so difficult. Please give me the strength and patience to endure and overcome this temptation I am facing. In Jesus' name, Amen.